Namamasyal ang dalawang turistang Koreano na yan sa Barangay Busay sa Cebu City nitong Sabado. Nilapag nila ang kanilang mga bag habang abala sa pagpipicture. Biglang lumitaw ang isang lalaking nakabag. Pumwesto siya malapit sa mga Koreano at sa inilapag ng mga bag. Nang makakuha ng tiyempo, mabilis niyang dinampot ang isa sa mga bag at tumakas. Ayon sa Cebu City Police, may 7 kasabwatang lalaki at tumakas sila sakay ng 2 taxi. Tinatayang nasa 350,000 pesos at $90 na perang natangay nila. Nakabalik na raw ang 2 Koreano sa Korea. Patuloy ang investigasyon. Isang lalaki ang tinutugis ngayon sa Malabon matapos niya umanong hold upin ang isang mag-ina. Nahulikan pa ang suspect na tila hindi pala ang mag-ina ang unang target. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Lumabas para bumili ng pizza sa tindahan sa Barangay San Agustin, Malabon ang babaeng ito kasama ang 5 taong gulang niyang anak nung Martes ng hapon. Hawak niya ang kanyang wallet at cellphone habang naglalakad. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakitang umiiyak habang tumatakbo pabalik ang mag-ina. Wala nang bitbit na wallet at cellphone ang babae. Paglabas po namin doon, sa may iskinita na yun, bigla na lang po akong inano ng lalaki. Hindi na po ako nakakilos, makasigaw dahil hawak niya po yung anak ko. Sabi niya sa akin, ibigay ko daw yung wallet ko, yung mga dala ko, kung ayaw ko daw masaktan yung anak ko. Ginawa ko po, binigay ko na lang po para makuha ko yung anak ko. Wala naman po siya nilabas eh. Parang ginawa niya na lang sandata yung anak ko. Ang lalaki, tumakbo bitbit ang tinangay niyang cellphone at wallet. Sumakay siya sa motorsiklo at tuluyang tumakas. Mabilis, nakamotor pala, may getaway na motor. Yung hold-upper. Ang mag-ina naman, humingi ng tulong sa mga kapitbahay at tauhan ng barangay. Ayon sa barangay, mukhang hindi lang ang mag-ina ang target ng lalaki. Sa backtracking ng mga otoridad sa CCTV, nakuhanan ng salarin na naglalakad sa General Luna Street bago ang insidente. Bumili pa siya ng sigarilyo sa tindahan at naglakad-lakad ulit bago tumambay sa bungad ng eskinita. Hanggang nakita niya ang lalaking ito na nagse-cellphone. May nakita siyang na naglalakad na may cellphone, pumasok doon sa eskinita. Sinundan niya yon. Kaso hindi yun ang na-hold up niya. Ang na-hold up niya, yung mag-inay. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang salarin. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sinabuyan ng pintura ang ilang imahen at struktura sa isang pilgrimage sites sa Limodyan, Iloilo. Sara, tukoy na ba yung mga suspect? Rafi, 6 na menor de edad ang natukoy na responsable sa vandalismo. Nabisto yan sa pamamagitan ng isang video na nakapost sa social media. Batay sa investigasyon, ang pinturang isinaboy ay yung ding mga pintura na ginamit sa repainting sa mga imahen. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang mga kabataan at kanilang mga magulang. Ipaubaya na raw ng pulisya sa Municipal Social Welfare and Development Office ang nararapat na gawin sa mga kabataan. Kahapon, nilinis na ang mga imahen at istruktura sa Agony Hill na karaniwang dinarayo ng mga Katoliko tuwing Semana Santa. Guys, if you could not perform... Kapuso global icon Heart Evangelista in her sporty era. Sumabak si Heart sa sport na pickleball. Pero biro niya, kung hindi raw makapag-perform sa sports, pwede namang idaan na lang sa Japorms. And speaking of Heart, usap-usapan ang pag-amin ng Sparkle actor at opa Kim Jisoo na crush niya ang aktres. Nireveal yan ni Jisoo na house guest ngayon sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Wala pang reaction dyan si Heart. Kuya, balik na ako! Ang isa pang naging house guest na si Reyna Michelle D, mukhang miss na ang bahay ni Kuya. Ipinost ni Michelle ang video niya sa loob ng sasakyan habang malapit sa PBB house. Kumaway pa siya sa mga tao sa labas ng bahay. Maya-maya, bumaba si Michelle sa sasakyan at pinuntahan sila para makigroupie.
Nakigrupi rin si Michelle sa ilang motorcycle riders. Ang video na yan, may mahigit 3.1 million views na sa TikTok. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasa Bicameral Conference Committee na ang Konektadong Pinoy Bill na layong gawing mas malakas, mas malawak at mura ang internet access sa bansa. Para naman sa ilang telco group, may mga kulang pa sa panukala kaya hindi raw muna dapat ito isabatas. Balitang hatid ni Darlene Kai. Dapat daw ayusin muna ang mga isyu ng ilang grupo ng cable TV at telecommunication company sa Konektadong Pinoy Bill o Senate Bill 2699 bago tuluyang isabatas. I am appealing to our Congress and Senate and to the Office of the President kung pwede i-veto itong Konektadong Pinoy hanggat hindi natin ma-address fully well lahat ng problema na hindi nila naipasok. Ang Konektadong Pinoy o Open Access in Data Transmission Act ay naglalayong magkaroon ng mas maganda, mas mura, mas malawak na access sa mga Pilipino sa internet connection sa pamamagitan ng pagpapadali para sa mga kumpanyang sumali sa telecommunication sector. Certified urgent ni Pangulong Bongbong Marcos ang Konektadong Pinoy Bill na pumasa na sa third and final reading sa Kongreso. Sabi ng FICTAP, sinusuportahan nila ang pagpapaganda ng access sa mga Pilipino sa internet connection. Pero dapat daw ay siguruhin pa ring may pananagutan sa gobyerno ang mga kumpanya. They allow cable TV operators unregulated. In one district area, there are about 25 to 27 cable operators. And you know what's happening? They are killing each other. They are destroying their infrastructure. Sabi ng Protekta Pilipinas, dapat siguruhin ng batas na handa sa cybersecurity ang sinumang kumpanyang papasok sa telecom sector. The concern of many of the industry stakeholders is that the data transmission industry was widely opened such that there are certain segments of the industry that are sensitive in terms of national security. Sang-ayon naman ng NTC o National Telecommunications Commission sa ilang mga suwestyon ng mga kinatawan ng kumpanya. We support the open access bill. It would be difficult if we open the floodgates and then unscrupulous players would go in. I mean, you know, NTC can only do so much, the government can only do so much. It's better if we do it before they enter the market. Nangako rin ng DICT na kapag naisabatas na ang Konektadong Pinoy Bill, ay isa sa alang-alang nila ang mga nabanggit na issue sa paggawa ng implementing rules and regulations para maayos itong maipatupad. Itong mga concerns na rin ito ay napag-usapan not before. I'm sure that pagbuo ng implementing rules and regulation para dito sa batas na ito sasang-ala-alang yung mga ganitong concerns. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinuspinde muna ni US President Donald Trump ang pagpataw ng Amerika ng dagdag na global reciprocal tariff sa halos 200 bansa, kabilang po ang Pilipinas. Mula sa orihinal na 17% na reciprocal tariff sa Pilipinas, ibababa muna ito sa 10% sa loob ng 90 araw. Ayon kay Trump, sinuspindi muna ang pagpapataw ng reciprocal tariffs dahil mahigit 75 bansa ang gusto makipagnegosasyon sa Amerika. Pero hindi sakop ng suspensyon ang China. Imbis na nga tariff pause, itinaas pa ni Trump sa 125% ang taripa sa Chinese imports mula sa naunang 104%. Kasunod po yan ng ganti ng China na 84% na taripa sa mga produkto sa Amerika mula sa dating 34%. Alamin natin kung paano tayo maapektuhan ng trade war na yan sa pagitan ng Amerika at China. Kausapin natin si Professor Emmanuel Leyco, Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines Incorporated. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rachi. Magandang umaga, Connie. Maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga. Meron po bang direktang epekto sa mga kababayan natin itong mga dagdag na taripang ipinapataw ng Amerika at China sa isa't isa at yung nakaambang taripa rin sa iba't ibang mga bansa? Meron tayong nananatiling 10% na taripa for the next 90 days.
At sinasabi nga nila na within 90 days, tatapusin dapat ang negosasyon ng Pilipinas at ng mga ibang bansa sa Amerika habang naka-pause o nakasuspinde yung mas mataas na taripa. Pero ngayon, itinaas naman ng Amerika ang kanilang taripa sa China up to 125% at ang China naman ay meron silang parang 80-something percent, no, na taripa sa kanila. Mas malaki ang kanilang ginagawang palitan ng taripa kumpara doon sa ating mga taripa na ipinapataw sa atin. Malaking player ang China sa exportation ng mga produkto sa Amerika. Kaya maski na hindi tayo ang pinapatawan ng ganung kalaking taripa, ang tingin ko maaapektuhan din tayo indirectly. Kasi inflationary ang tingin ng mga ekonomista sa pagpapataw ng taripa sa China. Kasi most of the consumer goods sa Amerika ay nanggagaling na rin sa China. Professor, Professor, para mas maintindihan siguro ng ating mga kababayan, very short lang po, ano po ba yung taripa? Sino po bang nagbabayad nito at sino ba yung nakikinabang dito? Ang taripa ay buwis na itinapataw ng importing country. No, halimbawa, ang Amerika, pagka sinabi nilang magpapataw sila ng taripa, ito ay buwis na ipapataw doon sa mga nag-aangkat ng mga produkto galing sa ibang bansa. So in this case, 125% ang ipapataw ng gobyerno ng Amerika sa mga produktong nanggagaling sa China. Ngayon, sino ba ang magbabayad nito? Pagkatapos kolektahin ng gobyernong Amerikano sa mga nag-aangkat ng mga produktong galing sa China, ang mga importer naman ng mga Amerikano, ipapasa nila ang taripa na ito sa kanilang mga consumer. So gobyerno po, in short, gobyerno po ng Amerika makikinabang, pero ang magbabayad ay yung kanilang mga mamamayan. Ganito rin po ang pwede mangyari sa Pilipinas. Tama po yun. May mga specific po bang produkto na inaangkat natin na tataas ang presyo dito sa 10% at least na pagtaas sa taripa habang nakabinbin yung 17%? Sa atin, meron tayo yung ating mga agricultural products at saka yung ating mga electronics, mga semiconductor, yung ating mga wiring harness. Ngayon, 10% ang ipapataw sa atin. Mas mataas yan doon sa mga kasalukuyang minsan yata 5%, 6% lang. Yung iba ay 3%. So, maski na hindi ganun kalaki ang itinaas, magiging mararamdaman yan ng mga naglilikas o mga exporter natin dahil hindi ito as competitive kasi magmamahal. So ang mga Amerikano naman, magdadalawang isip yan. Kayo na ba ang pinakamura? At saka pagka nagtaas ng presyo ng mga produkto galing sa Pilipinas, bibilhin pa rin ba yan ng mga Amerikano? Okay. So talagang posible magkaroon ng shift nga pagdating sa market dahil dito sa mga taripang ipinapataw ng Amerika. Well, abangan po natin ang magiging resulta nitong sinasabing negosasyon ng Amerika sa 75 bansa pagdating sa kanilang taripa. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po. Economist Professor Emmanuel Leyco. Update po tayo sa investigasyon sa mga natagpuang bangkay sa Rodriguez, Rizal. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, tinukoy ng PNP na mga bangkay na nakita kahapon sa Rodriguez, Rizal ay si Filipino-Chinese businessman Anson Ke o Anson Tan at kanyang driver. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, hindi ito karaniwang kaso ng kidnap for ransom at kasama sa kanilang iniimbestigahan ang posibilidad na ito ay Pogo-related. Pero ayaw magbigay ng dagdag detalye ni Fajardo kung bakit kinukonsidera ang anggulong may kaugnayan ito sa Pogo. Sabi ng isang mapagkakatiwalaang source, 3 beses daw nagbayad ng ransom ang pamilya ng biktima na abot sa halos 100 million pesos. Pero sa kabila nito ay pinatay pa rin ang negosyante at kanyang driver na kinilala namang si Armani Pabilio.
Nakitaan ng mga pasa at senyalis ng strangulation ang mga katawan ng mga biktima, sabi ng PNP. Posibleng sangkutin daw sa ibang kidnapping ang mga dumukot at pumatay sa mga biktima at posibleng hindi lang mga Pinoy ang sangkot kundi meron pang mga dayuhan. Dahil sa insidenteng ito at mga nauna pang kaso ng kidnapping, sinibak sa pwesto si Anti-Kidnapping Group Chief Brigadier General Elmer Ragay na kakapromote lang bilang general. Hindi raw nasiyahan si PNP Chief Romel Francisco Marbil sa trabaho ni Ragay kaya siya inalis sa pwesto. Hinihingan pa natin ng komento si Ragay. Pero ayon kay Fajardo, baka may mga susunod pang maalis sa pwesto kapag nakitang hindi maayos ang kanilang trabaho. Inuwi naman ng PNP ang pangamba ng Filipino-Chinese community. Ginagawa raw nila lahat para maresolba ang kasong ito ng kidnapping. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP ukol dito. Yan latest mula rito sa Camp Crame. Balik Sir Connie. Maraming salamat, June Veneracion. Pampagood vibes naman tayo, hatid ng isang bata from Batangas. May reminder daw siya sa atin na always expect the unexpected. Yan o, surprise nga eh. Kaya natural na ganyan ang reaksyon ng batang si Alonzo Aquinde. April 23 pa talaga ang 3rd birthday niya, pero may pa-early treat ang kinainan nilang cafe. Tila clueless at go with the flow lang ang bata sa simula. Pero nang mapansin na siya ang main character sa moment na yon, ayun at napasayaw na sa tuwa. Yes, from nonchalant to okay na okay ang energy. Viral po ang video with 2.1 million views. Advance happy birthday, Alonzo! Ikaw ay trending!